Speaking of Ange Kwame, sa mga hindi nakakaalam, ang 6'11" center na si Ange Kwame ay dumating dito sa Pilipinas mula sa Cote d'Ivoire noong 2016 at nag-aral sa Multiple Intelligence International School sa Quezon City, kung saan nakakuha ito ng diploma sa high school noong May 2018. So sa edad nga na 18 years old, lumipat ito sa Ateneo na kung saan naging unang foreign student athlete na nagwagi ng UAAP Rookie of the Year. At taong 2021 nang gawaran nga ito ng Kongreso ng Filipino Citizenship para makapaglaro sa Gilas Pilipinas noong panahon ni Coach Tab Baldwin, bago nga naging bahagi ng history na kung saan nakakuha ng gold medal ang Gilas Pilipinas sa Asian Games under Coach Tim Cone. At ngayon, umaasa si Ange Kwame at Gilas Pilipinas na mapagbigyan din ang request na makapaglaro ito bilang isang local player sa anumang FIBA sanction tournaments. So naungkat nga ang ganitong usap-usapan matapos ang naging laro ng Gilas Pilipinas sa laban kontra Chinese Taipei sa nangyaring FIBA Asia Cup qualifiers, na kung saan sa naging larong ito itong si Mohamed Albachir Gadiaga nakapaglaro bilang local player para sa Chinese Taipei kahit na wala itong dugong Taiwanese. So kaunting background about kay Gadiaga. Etong si Mohamed Albachir Gadiaga ipinanganak sa Japan sa isang Senegalese na ama at isang Amerikanang ina, at lumaki sa Taiwan na kung saan siya nakapaglaro para sa Shinsin University sa University Basketball Association. At dahil sa nangyaring ito, inihalin tulad ang sitwasyon ni Kwame dito, isang naturalized player, at nakapaglaro at nakapag-aral din dito sa ating bansa sa mahabang panahon, na kung saan naglaro siya sa Ateneo sa University Athletic Association of the Philippines. So kaabang-abang ito, lalo't handa ang SBP kumilos para dito, batay sa ating mga nababasa patungkol sa estado ni Ange Kwame pagdating sa ating Gilas Pilipinas national team. So balita nga pinaprepare na ng TNT, Tropang Giga, ang kanilang major weapon na gagamitin against Ginebra ngayong finals. So batay nga sa isang naging pahayag ni RR Pugoy from TNT, kung gusto nga raw nilang manalo against Ginebra, kailangan nga raw maganda yung outside shooting nila kagaya nung last conference, na kung saan maging kay Calvin Optana, isa sa pinagdarasal nga raw nila na sana pumasok yung bola. So alam naman nating kabilang ang dalawang player na to sa TNT na may mataas na percentage pagdating din sa outside shooting. Isama mo pa dyan etong si Kim Maureen. So batay nga sa isang pahayag din Kim Maureen, araw-araw nga raw nilang pinapraktis yun dahil talaga namang weapon nga raw talaga nila yung 3 points. So totoo naman yun, kahit tayo agree dun, dahil nakita naman natin na ang husay-husay talaga ng team na ito pagdating sa outside shooting, na siyang naging armas nga nila mula elimination hanggang playoffs, na kung sa ID na tayo magtataka sa kanila kung bakit nakabot sila ng finals na ito. Kaya naman abangan natin kung magagawa ba nila muli nitong TNT ang kanilang magandang outside shooting sa ilalatag na depensa ng katunggaling team na Barangay Ginebra. At about dito sa pinakabagong assignment ni Ginebra guard forward Stephen Holt ngayong finals. So matapos ang matagumpay ng Ginebra sa pag-deploy kay Stephen Holt para limitahan at pigilan ang mainit na opensa ni Northport Star Arvin Tolentino sa nakaraang semifinals, ngayon naman bagong mabigat muling assignment ang kanyang inaasahan, na kung saan yung Calvin Optana naman ang kanyang pagpapaguran. So kung matagumpay si Holt kay Arvin Tolentino, na kung saan si Tolentino ay nag-average elimination hanggang quarterfinals ng 23.2 points per game, at pagdating sa semis 12.8 points per game na lamang sa loob ng 5 laro. Dahil yan sa matinding depensang ginawa dito ni Holt, asahan na ganitong depensa rin ang ilalatag nito kay Calvin Optana ngayong finals. Biruin mo kalahati ang nabawas sa average ng opensa ni Arvin nang madepensahan nitong si Holt. Pero syempre iba si Tolentino, iba rin tong si Optana. Dahil si Optana kilala din naman nating palaban yan, at grabe din ang mindset din ng player na ito Pero syempre kakailanganin niya pa rin talaga na mag-ingat sa depensa nitong si Stephen Holt.
baka magaya siya kay Tolentino na halos mabugnot na lamang din dahil sa tindi ng depensa nitong si Holt na siyang nagiging malaking factor para mawala sa hulog at sa laro gaya ng nangyari kay Arvin. So si Stephen Holt bukod sa pagiging offensive player nito, ito'y mahusay na defensive player at minsan nagiging import stopper pa. Pero ngayon ang Hinebra may Jamie Malonzo na at Troy Rosario na sila nga ang bahala pagdating sa mga bigs at import ng TNT. Kaya naman si Holt nakakapag-focus na siya sa tulad ng mga shooter like Calvin Optana ng TNT. So may good news para sa Barangay Hinebra. Tuluyan na palang nakabalik na at nakakapag-ensayo na muli para sa Hinebra etong sila Justin Brownlee and Troy Rosario matapos ang dumating sa kanilang pagsubok dulot ng karamdaman at injury. Batay nga sa nabasa nating report ni Barangay Hinebra Forever na kung saan nakasaad rito na credit po. Good news mga kabarangay, balik ensayo na sila Troy Rosario at Justin Brownlee na inaasahan natin makakalaro sa Game 1 sa Friday. Ayon sa video ni Manny Boy Ball, nakakatakbo na ng maayos si Troy at magandang pangitain to sa finals. At si JB ay okay na din dahil sa pagkakaroon niya ng asthma na kinailangan pa ma-hospital. Good luck sa Friday. So kung ganun, goods to para sa Hinebra. Matatandaan namang nagkaroon nga ng sprain ankle si Troy sa huling laro nila kontra Northport sa semi sa Game 5. At si Brownlee naman inatake ng asthma sa ensayo ng Hinebra at isinugod pa sa ospital. Pero ngayon, eto't may good news dahil nga batay rito, balik ensayo na muli ang dalawa na inaasahan pang magiging malaking impact talaga sa team kapag healthy talaga sila. Dahil kung titingnan naman, kung meron kang Troy Rosario na 6'7 ang height, tapos nag-average per game ng 12.80 points per game, 6.65 rebounds per game, and 1.80 assists per game, talaga namang malaking tulong ito para sa team. Maging si Justin Brownlee, bagamat veterano na, pero pag pumutok naman, talaga namang inam para sa team. He averaged per game nga po ng 23.30 points per game, 8.90 rebounds per game, and 4.80 assists per game. So ang dalawang ito inaasahan na magiging banta para sa TNT. Ngayon nakabalik na nga sila at naghahanda na para sa Game 1 ng finals. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.